ng kanilang mga miyembro. Matandaan si ICI Chairman Andres Reyes na lang ang solong miyembro ngayon, kaya hanggat di raw may babalik ang quorum, hindi rin may pagpapatuloy ang kanilang trabaho. Nanawagan naman si Senador J.V. Ejercito, mapalitan na si Chinese Ambassador Ji Kuan sa ikabubuti ng relasyon ng Pilipinas sa China. Sa panayam sa programang Damdamin Bayan sa DZRH, sinabi ni Ejercito na si Kuan ang nagiging sanhi ng di pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Hit ng senador, hindi masama ipaglaban ng soberenya at dapat respetuhin ng China ang Pilipinas bilang isang demokratikong bansa. Inilutang din ni Ejercito ang posibilidad na isang espiya ang bagong talagang China envoy na kaya inassign sa Pilipinas upang pag-aralan ang interes ng Amerika. Maliwanag ng mambabatas, matagal na inilagay si Kuan sa Washington, D.C. at wala manong ginawa kundi magmatsyag sa ginagawa ng US sa China. Meron tayong 16 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Grounded na ang operasyon ng Aleson Shipping Line matapos lumubog ang isa nilang barko sa karagatang sakop ng Basilan Lunes ng umaga. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, kasado na ang full-blown investigation sa naturang insidente. Inatasan na ng opisyal ang Maritime Industry Authority na magsagawa ng safety audit at inspection sa naturang kumpanya sa loob ng 10 araw. Bukod rito, pinagsusumiti din ang Marina ng Maritime Safety Audit ng buong domestic fleet sa Pilipinas. Tiniyak ni Lopez na mapapanagot na sino mang mapatunayang may sala sa naturang trahedya. Magpadala na ang Philippine Coast Guard ng technical divers sa Basilan kung saan lumubog ang barkong may sakay na higit sa 300 katao. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan, 6 ang inaasahan darating ngayong araw habang 10 pang technical divers ang inaasahang darating bukas. Patay sa pinakauling datos ng Coast Guard, 10 katao pa ang nawawala na kinabibilangan ng kapitan ng barko, 8 tripulante at 1 Coast Guard Marshal. Samantala, 18 naman ang kumpirmado na sawi habang 316 ang na-rescue or nailigtas. Binigyan din ni Gavan na bukas sila sa lahat ng posibilidad sa kung ano ang rason ng paglubog ng ferry. Kabilang narito ang posibilidad na may mga pasahero sa kayang barko kahit wala sa opisyal na manifesto. Pinag-iisipan na ni DILG Secretary John Vic Remulla ang posibilidad na tumakbo para sa mas mataas na posisyon sa gobyerno. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ng kalihim na palaisipan na ito sa kanya pero wala pa siya tiyak na desisyon tungkol sa naturang usapin. Ayon kay Remulla, marami pang kailangan konsidera bago tuloy ang mangampanya at tumakbo sa mataas na posisyon gaya ng pagkapangulo, gaya ng kagustuhan umano ng taong bayan. Masyado pang medyo matagal pa ang 2028 elections Yung munang trabaho natin ang unahin natin bago tayo magtungo sa susunod na halalan sa 2028 18 minutos, bakalipas ang alas 2 ng hapon. Pinalaga naman nila Senador Riza Hontiveros at Senador Erin Tulfo ang pakikialam ng mga opisyal ng Chinese Embassy sa Internal Affairs ng Pilipinas. Kasunod ito ng kanilang pagkwestiyon at direktang pagbapiko sa mga mambabatas na kontra China at iba pang opisyal ng pamahalaan gaya ni PCG Commodore J. Parriela. Ayon kay Senador Riza Hontiveros, malinaw na paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations sa mga naging pahayag ng Chinese Embassy. Iniimbestigahan na din ng Senadora ang ginagawa niyang disinformation campaign ng China laban sa bansa na may tuturing na isang security concern. Dapat rin na niyang maragot ng trolls at content creators pag ginagamit bilang megaphone ng China na may tuturing na pagtataksil sa interes ng bansa.
Iginit naman ni Senador Erwin Tulfo na kung nais ng China na sila ay respetuhin at dapat muna nila tayong irespeto dahil hindi magpapasindak ang mga Pilipino sa anumang uri ng pangharas or pambubuli. Nakakalungkot lang merong ilang mga senador na sa halip na kampihan ng Pilipinas, nako, lantaran na ang China pa ang kanilang pinapanigan. Total, nabanggit ko rin naman yung 2028 elections. Medyo malayo-layo pa, pero this early, tandaan nyo na yung mga mambabatas, yung mga senador na pro-China. At batay sa kanila mga naratibo, mukhang lumalabas na sila ay kampi pa sa China kaysa sa ating bansa. Tandaan nyo ang mga hilatsa na muka ng mga senador na yan. 20 minutos o 21 minutos na makalipas ang alas 2 ng hapon. Labas tayo ng ating impilan para pakinggan ng report. Ang ating mga kasama mula sa Malacanang, pahayag ni Congressman Leviste tungkol sa sinasabing de facto martial law, ayaw ng patulan ng palasyo. Report mula sa Malacanang, RH number 14, Let Narciso. Miss Let. Romel, tablado sa Malacanang ang pahayag ni Batangas Representative Leandro Leviste na umano'y nasa ilalim na ng de facto martial law ang Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi lahat ng maling opinyon ay karapat-dapat pang sagutin ng palasyo. Ito'y kasunod ang paglabas ng video ni Leviste kung saan sinabi nitong ang mga naglalantad ng korupsyon ang siyang tinatarget ng administrasyon na makasuhan. Sabi ni Castro, nananatiling bukas ang pamahalaan sa kritisismo at patuloy rin anyang may mga individual na hayagang bumabatikos at nagbibigay ng akusasyon laban sa Pangulo. Sa kabilaan niya ng mga natatanggap na kritisismo, hindi nagsasampalangkat ang presidente laban sa kanyang mga kritiko. Binigyang diin ng palasyo na kung meron mang nakakasuhan dahil sa kanilang pananalita o kilos, ito ay dahil sa malinaw na paglabag sa umiiral na batas. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Food and Drug Administration kinastigo dahil sa kapalpakan sa kampanya laban sa mga peking gamot na ibinebenta online. Balita mula sa Senado, RH number 28, paring Raymond Dadpaas. Paring Raymond. Paring Romel, kinastigo ni Senador Rafi Tulfo ang pamunuan ng Food and Drug Administration o FDA dahil sa kabiguan nitong magampanan ng kanilang tungkulin laban sa naglipa ng mga peking gamot at talamak na katiwalian sa ahensya. Sa hearing ng Senate Committee on Health na pinamumunan ni Senador Risa Hontiveros, nagpakita si Tulfo ng mga imported na mga Chinese medical products na nabibili sa Binondo ngunit hindi hinuhuli ng FDA. Marami na rin ang mga over-the-counter na gamot laban sa lagnat, ubo at sipon na puro peke ang nabibili sa mga sari-sari store at kahit sa online. Pinunag din ng Senador ang umunay katiwalian sa FDA pagdating sa approval ng mga certification of product. Kapag walang bigay, lalo na mula sa mga maliliit na mga pharmaceutical companies ay inaabot ng ilang taon ng paghihintay. Ngunit kung ang produkto ay galing sa mga multinational companies ay mabilis na naaprubahan sa FDA. Ibinigay na halimbawa ng Senador Rafi ang isang maliit na kumpanya na gumagawa ng murang mosquito killer ng ilang taon. Nagulat na lang ang mga ito nang hindi ni-renew ng FDA ang kanilang registration kahit wala namang bago sa kanilang produkto. At ang binigyan ng registration ay ang mosquito killer na mas mahal na gawa ng isang multinational company. Depensa ni Attorney Paulo Teston, Director General ng FDA, kulang sila ng tao kahit hindi nagagampanan ng 100% ang kanilang tungkulin na siyang pinuna ng senador. Narito si Senador Rafi Tulfo. Alam nyo, Attorney Teston, ang dami nyo pong kapalpakan sa FDA. Matagal na po itong reklamo. Hindi lang, sa bagay, hindi lang po kayo. Remember, before you, nasibak. Bakit nasibak? Dahil nga inutil din. The guy before you, I'm not gonna mention his name kasi wala naman na siya. Isa ako sa nagpasibak doon. And then before pa, meron pa isang babae na FDA din, napasibak ko rin. Kasi inutil. So kung hindi nyo kayang trabaho nyo, mag-resign kayo. Your job is to save. Senador Rafi Tulfo. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH!
Thank you, maraming salamat Lakay Raymond. Samantala, House Committee on Justice sisimulan na ang proseso sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong BBM. Tiniyak daw po ang patas na hearing. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray at Romel, isasalang na sa House Committee on Justice ang dalawang naisampang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa inisyal na hearing ng komite, sinabi ni Batangas Representative Jervil Luistro, chairman ng komite, siya at mga miyembro ng komite muna ang magpupulong. Ayon kay Luistro, wala muna silang imbitahan na mga resource person dahil kailangan munang pagpasahan kung merong sufficiency in form and substance. Sabi ni Luistro, itatrato ng komite ang dalawang impeachment complaints ng patas kaya makabuting iwasan ang mga pahayag ng ilang mambabatas dahil maaga pa para pangunahan ng nilalaman ng dalawang impeachment complaints. Narito si Batangas Representative Jervil Luistro, chairman ng House Committee on Justice. I am expecting the entire Justice Committee to act with utmost independence and impartiality. So regardless of the pronouncement of Speaker Bojivi, the members of the House are expected to evaluate, assess, and hear the impeachment complaint with utmost independence and impartiality. Kapwa na endorso na kagabi sa plenaryo ang dalawang impeachment complaints. Ito ay kinabibilangan ni na Attorney Andre De Jesus na i-endorso ni Representative Manong Milky. Yes, Ray, at Romel, ay ito ay i-endorso ng isang kinatawan ng party list at ang ikalawang impeachment complaint naman ay endorso ng Makabayan Bloc. Yung first impeachment ni Andre De Jesus ay i-endorso ni Representative Journey Jet Misay ng Pusong Pinoy Party List. Ang ikalawa ay reklamo ng bayan at i-endorso naman ng Makabayan Bloc. Ako si Milky Rigunan, nagunat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manong Milky, isang tanong lang ako. Romel, go ahead. So dahil sa development na ito, ang mga panibagong impeachment complaints, otherwise malalabag yung tinatawag na one-bar rule. Tama ba? Yes. Okay. Tama yung interpretation mo, Romel. Ibig sabihin, wala nang pwedeng magsampa Ayun. ng ikatlo, pang-apat, ika-anim, ika-walong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nailagay niya ito sa order of business kagabi sa session, nabasa na rin sa plenaryo, at sa order of ay na kumbaga mai-refer na sa House Committee on Justice. Ibig sabihin, dalawang impeachment complaint lamang ang i-entertain ng Kamara laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil umiira na ang one-year bar rule dahil naitanggap na ito ng House Committee on Justice. Okay. Thank you, Manang. Sila kay Romel at Ray. Asset recovery meeting ng ICI, iba't ibang government agency, tuloy sa kabila ng umano'y nakatakdang paglusaw sa komisyon. Ibalita mo yan na RH number 15, Jessel Recafort. Jessel. Lakay Romel, sa kabila ng umano'y nakatakdang paglusaw, tuloy ang pulong ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure para sa pagbawing sa mga ill-gotten wealth mula sa mga proyekto sa flood control. Ayon kay Executive Director Atty. Brian Osaka, nagsimula ang pulong kaninang alas 10 ng umaga pero virtual lamang yung ikalawang meeting para ngayong taon at wala pang inilalabas na listahan kung ano-anong mga ahensya ng gobyerno ang dumalo. Muling iginiit ng TWG yung kanilang commitment na paspasan yung pagbawi sa mga kinulimbat sa asset ng taong bayan. Sa tulong ng Anti-Money Laundering Council at iba pang mga ahensya ng gobyerno, sinabi ng ICI na mahigit 20 bilyong piso na ngayon yung na-freeze na mga asset mula sa mga o sa flood control scandal. Tumuon ang huling pulong sa Asset Recovery Case Management Dashboard System na layong tukuyin at pagsamang-samahin yung mga asset information na subject sa recovery ng pamahalaan. Partikular na yung mga ari-arian na pagmamayari ng mga individual na may nakabimbing kaso o sakop ng case referral ng Independent Commission. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Thank you. Salamat, Miss Giselle Ricafort. Samantala naman, pagtulong daw po ng China sa Pinoy crew sa Baho de Masinloc. Hindi raw ho bumubura sa mga nagdanitong harassment sa West Philippine Sea. Ating alamin sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Laki Ray, naniniwala ang sandatahang lakas sa Pilipinas na natural lamang itong pagsagip ng Chinese Coast Guard sa mga tripulanting Pilipinong sakay ng tumaob na MV Devon Bay malapit sa Baho de Masinloc. AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tungkulin ng kahit anong Coast Guard ang magligtas ng buhay sa karagatan. Pero hindi na umano ito dapat pang ipamalitan ng China na misula lamang mimistulang propaganda. Para sa AFP, hindi rin ito mabubura ang inilarawan ni Trinidad bilang hundreds o napakaraming coercive at aggressive actions ng China sa nakalipas na mga pagkakataon. Pakinggan natin ang opisyal. We are happy na ligtas yung ating mga kababayan. Natutuwa tayo, ligtas sila. It is one action of a Coast Guard to save life at sea. It will not erase the hundreds of coercive and aggressive actions done in the past. Iba ang tonong yan ng AFP sa pagpapasalamat ng Philippine Coast Guard nang i-turnover ng CCG ang 17 Pinoy na nakuha sa laot, kabilang ng 2 binawian ng buhay. Tuloy naman ang search and rescue ng Philippine Navy, Air Force at PCG dahil 4 pa ang nawawala kasama ang mismong kapitan ng tumaob na barko. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paglakas ng lokal na negosyo, pagdulot ng pagtaas sa business permit o lumikha ng pagtaas sa business permit renewal sa Maynila. Bagong permits tumaas naman ng 40%. Ibalita mo yan, RH number 29, Boy Gonzales. Boy. Nakaira Romel, lumagpas na sa 45,000 ang naiprosesong business permit renewal ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila ngayong Enero 2026 habang tumaas naman sa 40% ang bilang ng mga bagong business permit ayon sa ulat ng Bureau of Permit kay Mayor Isko Moreno Bacoso. Ayon kay Bureau of Permit Director Levy Pacundo, mula January 1 hanggang January 25, 2026, nakaproseso ang lungsod ng 384 na bagong business permit. Mas mataas kumpara sa 176 na kaparehong panahon noong nakalipas sa taon. Sa bilang na ito, 159 na permit ang nabayaran, katumbas ang dami ng nabayarang bagong permit noong 2025 sa kabila ng mas mataas na aplikasyon ngayong taon. Kasabay nito, umabot na sa 45,261 ang kabuang business permit renewal na naiproseso ng lungsod, kusang 37,484 ang nabayaran na o umigit kumulang sa 82 hanggang 83% ng kabuang bilang. Para sa parehong panahon noong 2025, nakaproseso ang lungsod ng 44,993 na renewal kusang 37,891 ang nabayaran. Sabi ni Pacundo, inaasang tataas pa ang koleksyon dahil sa may mga bayad na hindi pa ganap na nakukumpirma, may mga hindi pa raw itong na-clear sa mga payment, kaya inaasahan pa itong madagdagan. Upang mabigyan ng mas mahabang panahon, ang mga negosyante inanunsyo ngayon ni City Treasurer Attorney Paul Vega na pinalawig ng lungsod ang deadline ng business permit renewal hanggang February 13, 2026 nang walang interest, multa o surcharges. Ayon kay Mayor Isko Moreno Bacoso, ang positibong datos ay patunay na lumalakas ang tiwala ng publiko sa mas sistema at proseso ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, maraming salamat, Boy. Samantala, suspension sa pag-issue na po ng letter of authority sa tax audit. Ibinalik na muli ng BIR. Report mula kay RH5, Val Gonzales. Val. Ay lifted na ang ipinatupad na suspension sa pag-i-issue ng letter of authority o LOA
para sa tax audit ng Bureau of Internal Revenue. Ito ang magkasamang inanunsyo ngayon ni na Finance Secretary Frederick Go at BIR Commissioner Charlie Mendoza kasabay ng paglalabas ng Revenue Memorandum Circular na nagbabalik sa pag-i-issue ng LOA. Today, the Bureau of Internal Revenue will issue the Revenue Memorandum Circular ending the suspension on letters of authority, mission orders, and field audits. The suspension last November gave the Bureau time to review audit procedures, consult stakeholders, and implement reforms. That review has now been completed. Sa isinagawang press conference dito sa punong tanggapan ng BIR, sinabi ni Commissioner Mendoza na ang suspension sa paggamit ng LOA ay nagbigay daan sa kagawaran para maripaso ang mga proseso ng pag-audit at magpatupad ng mga mahahalagang reforma. At ang mga reformang ito, ani Mendoza, ay agad na mararamdaman ng mga taxpayer. As audits resume, taxpayers will feel the difference immediately. First, we are implementing a single instance audit framework. Generally, one letter of authority per taxpayer per taxable year. With the consolidation of multiple audit authorities into a single letter of authority subject to clearly defined exceptions. Bukod sa iisang LOA na lamang para sa isang taxpayer per taxable year, binuod na rin ng BIR ang VATAS o VAT Assessment at VATAW o VAT Audit na kalimitang nasa kamay ng mga nakatalaga sa Audit Task Force ng ahensya. Isa rin sa bagong ipatutupad ng BIR ang Audit the Auditor Program para matiyak ang accountability ng mga revenue officer. Sa ngayon ay maaari na ring i-verify ng isang taxpayer kung lehitimo ang ini-isyong LOA sa pamamagitan ng BIR website gamit ang Revey chat box. Matatandaan na noong November 2025 ay sinuspinde ng BIR ang pag-i-issue ng Letters of Authority o LOA dahil sa aligasyon na ito'y naaabuso at ginagamit o manong panghaharas para makutongan ang mga negosyante. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 13 Pinoy na biktima ng human trafficking, ligtas na nakauwi ng Pilipinas. Ang buong detalye, balita maya, RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche. Romel, Lakay Ray, balik bansa na ang 13 Pinoy na umano'y biktima ng human trafficking sa bansang Cambodia. Sa coordinated effort ng Department of Migrant Workers o WAP, Bureau of Immigration at NAIA Task Force Against Trafficking, napauwi ng ligtas sa Pilipinas ang mga biktima sa patuloy na mass repatriation sa ilalim ng one-time big-time return program ng pamahalaan. Sakay ng Philippine Airlines Flight PR2622 ang Pinoy repatriate mula Tecno International Airport sa Phnom Penh, Cambodia. Lumapag sa NAIA Terminal 1 sa Pasay. Inaayos na ang mga kaukulang dokumento ng mga biktima para sa livelihood support at legal assistance upang masiguro naman ng proteksyon at welfare ng mga distressed overseas Filipino workers. Nabatid na sa scam hub ang bagsak ng mga biktima sa Cambodia. Arit sa 27, natika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche. Samantala, DNR kinilalang nabota sa LGU bilang isa sa inductees ng Green Legacy Awards. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Pala kay Ray, kinilala kanina ng DNR ang National Capital Region ang nabota sa LGU bilang isa sa mga inductees ng Green Legacy Awards. Ay kay Mayor John Lichanco, ang pagkalang ito ay ginawat sa kanilang pamamahala na lungsod para sa ilang kontribusyon at pagkipagtulungan sa pagpapatupad ng mga programang pangkalikasan, lalo na sa larangan ng coastal at urban environmental management, solid waste management at community engagement. Patuloy niya paghikayat ng bawat napupunyo na nakiisa sa pagpapanatili ng kalinisan ng kanilang lungsod sa pamamagitan pa rin ng tamang waste segregation at pagtatapon ng basura sa tamang oras. Samantala na kay Ray, tinuturing na makasaya na yan naman at tagumpay dahil sa ikinasutuklaran loob lamang ng 2 taon
ang pagtayo din ng nagbunga ng sama-samang pagkilos, dedikasyon at walang sawang pagpumursiki ang kinatawan ng Distrito 6 ng Bulacan. Pinangunahan ni Cogador Pleto ang pagpapasitayas at dinalwa ng opisyal ng lalawigan. Ang nagbunga rin ang malinaw na hangarin ng alkalde ng Agat Bulacan ang pagpapatayo na umano'y na isang bagong munisipyo na matagal na ito anyang inaantay. Arizona 23, dito kinagulat sa tita rito sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas ang oras 20 minutos bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid